Good day po sa ating lahat. Sa araw na ito, yung paksang ating pag-uusapan ngayon ay kung nasa Biblia ba o sinasabi ba sa Biblia na mayroong dalawang Yahweh. So atin po itong pag-uusapan at simulan natin na buksan sa una po, bago yun, napag-usapan natin na si Jesucristo ay si Yahweh. So makikita nyo ito dun sa nauna ko pang video, paki-check na lang doon para background na rin dito, na kasunod din para mas maunawaan nyo yung topic na ito sa tungkol sa dalawang Yahweh. Kung mas maganda na may sasuggest ko na mas mapanood yon, and then pwedeng isunod to para mas madaling makuha o maintindihan. So magbukas po tayo sa Genesis 18:1. Dito may papakita ko po sa inyo na itong Yahweh na binabanggit sa lumang tipan nagpapakita. So umpisa natin sa 18:1. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre, nooy kainitan ng araw, at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. So dito malinaw, 'di ba? Sabi rito, nagpakita si Yahweh kay Abraham. So sundan pa natin ang isa pang talata sa Genesis 12:7. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, "Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyo, sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So dito sa pangalawang verse, nagpakita si Yahweh dito kay Abraham. And then, punta po tayo sa 17:1. Nang siyam na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." So makikita ninyo sa tatlong verse na ito na yung Yahweh ito ay nagpakita. Kung napanood nyo yung unang video na aking pinaksa noon na si Kristo ay ang Yahweh, siya po ito ang Yahweh ito na nagpakitang ito. Dahil lahat po ng verse na yan na tatlong ipinakita ko, ang tumutukoy dyan ay yung Yahweh na anak. Ipapakita ko rin po sa inyo na meron namang Yahweh na hindi nakikita at wala nakakita. At ito hindi yung anak, kundi ito yung ama. So buksan po natin sa 1. Sa 1:18. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama at nagpakilala sa Ama. So makikita ninyo, kailan may wala pang nakakita sa Diyos. So wala pa raw nakakita sa Diyos. Ngayon, sasabihin dito, wala namang sinabi yan yung ama o yan yung anak. Sundan po yung kasunod yan. Ngunit ang natatanging Diyos, so Diyos din. So pansinin ninyo, may dalawang Diyos dito. Walang nakakita doon sa Diyos. Tapos, kundi may nakakita, ngunit ang natatanging Diyos, yung isang Diyos lang ang nakakita. So may dalawang Diyos ka nakikita dito. Tapos sabi, na pinakamamahal ng Ama. Sino daw yung natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama? Oh, so at sino ba yung pinakamamahal ng Ama? Hindi ba yung kanyang anak? So yung tinutukoy dito na natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, yung anak, dahil yan ang mahal ng Ama, di ba? Dito pa lang sa verse na to, makikita mo yung pagiging Diyos ng anak o ni Jesucristo. Oh, so ang tinutukoy dito na kailan may walang tao nakakita sa Ama, yung Ama. Tapos yung sinasabing ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, so yung natatanging Diyos diyan tinutukoy yung anak. So parehas Diyos, di ba? Dito pala makikita ninyo na may dalawang Yahweh o may dalawang Diyos. Dalawang Diyos ang tinutukoy dito. So punta po tayo sa Juan 6:46 to 48. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama.
Tuloy po tayo hanggang 48 po. Pagkatandaan ninyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. So, ang nagsasalita rito ay si Kristo. So, ang sabi niya rito, hindi nangangulugang may nakakita na sa Ama. So, wala daw nakakita sa Ama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sino ba yung nagmula sa Diyos? Hindi ba yung anak? So, sabi niya, bakit so, patay sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, ang nagsasalita rito ay si Kristo. At sinasabi niya na walang nakakita sa Ama. Ngayon, doon po sa lumang tipan na ating binasa na Yahweh nagpapakita, makikita ninyo sa lumang tipan na nagpakita doon si Yahweh, hindi ito yung Ama. Dahil sabi nga rito, sinabi ni Jesus wala nakakita sa Ama. Hindi natin pwedeng sabihin yun na sa lumang tipan, yun din yung Ama. Kasi doon, nagpakita yan kay Abraham. Pero Diyos yan. Si Yahweh yan. Dito naman, sinasabi ng anong anak na si Jesus, sinasabi niya, wala nakakita. Sa dalawang talatang yan. Sa 1:18 at sa 1:46-48. So may dalawa. Mayroong Yahweh nagpakita at may Yahweh na hindi nagpapakita. Ngayon, papakita po natin na sinasabi dyan na may dalawang Diyos na tinutukoy dyan. Basahin po natin yung sinasabi sa awit 1:10-18. 1:10-1 pala, hindi po 18. So, awit 1:10-1. Sabi rito, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So sabi rito, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon. So para mas malinaw pa, na tito mo rito may Yahweh tapos may Panginoon. Ngayon para mas malinaw pa, ang ginagamit ko kasi dito ay Magandang Balita Biblia. Pumunta po tayo sa ibang salin kasi mas maganda po. Pag medyo nalilito tayo sa ibang salin, pwede tayong tumungo doon sa ibang salin kung saan doon natin maiintindihan. So, dito medyo malilito ka pa kasi Yahweh tapos Panginoon. Pumunta tayo doon sa ibang salin. So, gamitin po ninyo yung salin ng ang salita ng Diyos. Salmo 110:1. Same yun basahin po natin yun. Ang sabi doon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Pansinin ninyo sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. May dalawang Panginoon dito. Parehas po yan na nakakapitalize na Panginoon. So yung Panginoon na isa, mapapansin mo siya, itong isa mapapansin mo sa salin ng salita ng Diyos, puro siya capital. Dito naman sa isa lang ang capital, yung P, kasi tumutukoy yung Panginoon sa una, sa Ama, at yung isa ay tumutukoy sa Anak. So sabi dyan, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So ibig sabihin, may dalawang Diyos, sa binasa natin, may dalawang Panginoon, at may dalawang Yahweh. Ngayon po, para sa kaalaman ninyo, yung Panginoon po kasi, Panginoon sa Hebreo, mapansin nyo dyan, naka-plus dyan sa inyong screen, ang ibig sabihin po kasi ng Panginoon niya sa Hebreo ay Yahweh. Kasi yung Yahweh po, ang original po kasi talaga niyan, hindi po Yahweh, wala pong vowel yan. Kundi, puro lang siya consonant. So, ano po ba yun? YH, WH lang po. Dinagdagan lang po yan ng vowel para madaling mabigkas. So, Yahweh siya. Ngayon, dahil sa kautusan, doon sa 10 utos na sasabi, huwag mong babanggitin ng Diyos ng walang kabuluhan, nag-ingat yung mga Hudyo o yung mga Hebreo na huwag mabanggit. Kaya hindi nila binanggit yung YHWH o yung Yahweh. Pinalitan nila na ito ng Adonai. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Adonai? Ang ibig sabihin ng Adonai, Panginoon o Amo. So para iwasan nilang banggitin yung salitang Yahweh, kasi sinusunod nila yung sa kautusan na huwag babanggitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya ang ibig sabihin ngayon ng Panginoon ay Adonai, na ang ibig sabihin ay Yahweh. Kaya sabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, kung isasali natin sa madaling maunawaan, sinabi ng Ama, ng Panginoon, yung Ama, sa aking Panginoon, yung Anak, na maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So, mapapansin po ninyo na may dalawa pong Yahweh. Para makadagdag po sa inyong kaalaman, mas maigi pong puntahan po ninyo yung sinulat ni Alan F. Segal na Two Powers in Heaven. So sinulat niya ito at pinapaksaan niya rito na original na sinasabi na ayon sa doktrina ng mga Hudyo o sa kanilang kauna-unahang pang-aral na mayroon talagang dalawang Yahweh o dalawang powers in heaven. May dalawang Diyos.
Kaya mas maganda na makadagdag sa inyong kalaman, i-check nyo to sa kanyang sulat ni Alan Absigal. Makikita nyo dyan na mayroong ang dalawang powers. So, ibig sabihin, may dalawang Yahweh, may dalawang Diyos, may dalawang Panginoon. So, yan po. At may yung salita po kasing Diyos, sa labit tama naman na ang Diyos ay isa. Pero, ang salita pong Diyos ay hindi po yan singular, kundi yan po ay plural. So, mas magandang ito topic ko sa sunod na paksa natin, sa sunod na video. Pero, binibigay ko lang ngayon yung konting idea na ang salitang Diyos ay hindi po singular, kundi plural. Magbibigay po ako ng example. For example, pamilya, gobyerno. Ilan ang pamilya mo? Isa. Ilan ang gobyerno natin? Isa. So, tumutukoy siya, isang pamilya, isang gobyerno. Pero ilan ba ang membro ng pamilya? Di ba? Meron niyang ama, ina, at mga anak. Sa gobyerno, meron din tayong executive, yung three branches of government, executive, legislative, judiciary. So, plural siya, pero iisa. Isang pamilya, isang gobyerno, pero plural. Di ba? So, ibig sabihin, ang salitang Diyos ay hindi po talaga yan singular, kundi plural. Maganda, mas maitapik ko to sa sunod na video para mas mapaano ko pa, binigay ko lang yung konting background nito. So yun po, sana po na inaunawaan ninyo at sana maintindihan ninyo at hindi po ito itinuturo ng ibang mga pananampalataya kasi hindi ko alam ba't hindi nila maituro. Maaaring hindi nila alam or mahirap nilang maipaliwanag o maintindihan or sa ibang bagay sila nakakonsentrate. Hindi sa mga ganitong bagay. Pero alam nyo po, mas maganda po kasi pag nagbabasa po tayo ng Biblia, kilalanin natin ang Diyos. Tandaan po kasi natin, ang Biblia ay love letter ng Diyos sa atin. Di ba? So, yung love letter na yan, pag nagbabasa tayo ng love letter, siyempre, tumutukoy yan doon sa sumulat. Patungkol sa kanya, yung katangian niya, kung yung pag-ibig niya, doon sa sinulatan niya. So, ganyan din yung Biblia. Yung Biblia ay love letter sa atin, sa ating mga tao, love letter ng Diyos sa atin, na tumutukoy sa kanya, na kapag binabasa natin, maiintindihan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig niya, kung ano yung kanyang katangian. So, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng ating paksang ito, ng video ito. God bless always po sa ating lahat.